Eto, tanong to nung I think pandemic. No? Kasi new normal yung term. Basahin natin yung question. What shifts in approaches, ayun, meron si Sir Rizaldi Castro. Ayan, maganda kasi para makapag-sharing tayo agad. Ayan. Pero sige, wait, bibigyan ko pa rin ng time yung iba later. Ayan, sige. Ito yung question. What shifts in approaches to teaching, learning, and assessment as we transition to the new normal? Yun pa pala, isang tip. Kapag sasagot kayo ng question, again, direct to the point. So, dapat naunawaan nyo yung question. Ayan. So, nagtatanong siya ng approaches, shifts. What changes ang ginawa natin? Diba? Pre-pandemic to post-pandemic, may mga nagbago dyan, of course. Ang tanong is, ano yung nagbago? Sa pangkalahatan kasi teaching, learning, and assessment. Yan. So, pangkalahatan. Yan. Tama yan, sir, modality. Pero syempre, i-explain mo siya further. Ano yung mga specifics na naging changes. Yan. Tapos sabi, please provide concrete examples coming from your own experience as a student or a teacher. Yan. So, ang hinahanap, ang nire-require, experiences nyo. So, kapag ganito, paano nyo siya gagawin? Ipapasok nyo sa school setup. Kasi experiences nyo as a teacher or as a student Pero more on as a teacher yan. Hindi naman yan as a graduate school student. Diba? So dahil as a teacher, kailangan maitawid nyo siya in your own experiences. Yan. So, next is how do these shifts in approaches that you influence research in the field of mathematics education? So how does it affect research? So yun yung mga sasagutin natin. Una, ano yung mga shift? And then how? How these shifts affect research? Okay, so tignan natin. Kung titignan nyo dito, in this new normal, the teaching and learning process as well as the assessment and evaluation of students is a challenge. Doon ako nagsimula. Again, pwedeng ang simula nyo ay, ano nga yung term na ginagamit ko dito? Springboard. Springboard means, ibigay mo muna yung current situation. Pwedeng sa ganun ka magsimula. O, kaya dyan ko sinimulan. Teachers and students need to conquer this challenge and to adapt to the sudden change that the pandemic has resulted. In teaching, teachers must come to think of ways to conduct teaching and learning process given the situation where only few students can come to school pursuant to office order blah blah blah, then the title. Ayan. So again, ito ay during pandemic pa So 'di ba limited pa yung face-to-face nun. Hindi siya yung saktong 2020 yung pwede nang mag face-to-face. Ayan. Kaya ganun yung nakalagay diyan. Ayan. Again, springboard pa lang ako. I'm just giving the situation. Moreover, students learn depending on learning modalities. So, binanggit ko na yung word na modality. So, sa Malabon, modular distance learning kami. Ayan. Pursuant to DepEd order. Nakita nyo may office order na ako, may DepEd order pa. Kasi dapat may basis yung sinasabi mo. Like, alam talaga natin na may different modalities, pero paano nag-come up with that different modalities? Ang sagot is through DepEd order. Doon yung makikita yon. May basis ka. Tapos dito, kwento-kwento na lang ako niyan. Ayan, about sa module. Yan, namimigay kami ng OTG, tapos may weekly home learning plan, tapos may feedbacking. Ayan, hindi ko na i-elaborate. Pero yun yan. Yun yung part na kinikwento ko yan. Ayan.
Okay? So yun siya. And then next, pag assessment naman, mahirap siya. Ayan. Kasi nga, malayo sa iyo yung estudyante dahil pandemic, dahil modular. So, in-explain ko din dun yun. At may basis ako, interim guidelines for assessment and grading in light of basic education learning continuity plan. Ano yung nawala nun during pandemic na part? Di ba may written work, performance task, wala tayong periodic exam. Tama ba? O kami lang ang walang ganun? Alam ko, DepEd order yon. Dapat talagang lahat wala nun yan. Quarterly assessments are correct. Wala tayo nun, di ba? During the pandemic. Anong basis nun? Ayan, interim guidelines for assessment and grading in light of the basic education learning continuity plan. Again, may basis lahat nung sasabihin nyo. Ayan. Assessment should be holistic and authentic, hence attaining to meet the MELCs. Hence, as possible, we are providing authentic tasks. Ayan. So, given the situation, parang kulang tong sagot ko. Dito ko na kasi nilagay sa prospectus. Yung sagot ko dito sa how do these ships, nilagay ko na doon sa number 2 na sagot. Ayan. Sige. Given the situation, me and my colleagues came up with some programs and interventions that we are doing for us to address the lapses of the current teaching, learning, assessment scenario that we have in our school, maximizing what resources do we and our students have. Yan. So, in general pa yung sagot ko dito sa tanong na how do these shifts? Diba? So what shifts in approaches? Anong sinagot ko? Yung modality, like from face-to-face to modular. Ngayon, how do these shifts in approaches? How? Ang sagot natin, coming up with programs and intervention. Yan, sa teacher, pinakamadali, action research. May nakikita kang problem, gawan mo ng intervention, itry mo yung intervention mo kung gumagana. O kaya, yun yung format na naisip ko. Yun yung pinakamadali. Ayan. Kasi pag basic research, medyo mahirap dito. Di ba? Pag basic research, theoretical siya eh. Ayun. So, mas madali ay action research. Pero kayo, it's your decision pa rin kung paano nyo siya ipapasok sa research. Ayan. So, tingnan natin paano siya napasok sa research. Kaya sabi dito, create a research prospectus that would address the issues you raise in item 1. Ayan. So, tingnan natin. Research prospectus dapat. So, kompleto yan. May title, may background, rationale, theoretical framework, research question methods. Yan. Sige, tignan natin ha. Kaya dapat talaga may handa ka ng in a way na idea. Yan. Kasi let's be realistic here, mahirap gumawa ng research proposal or prospectus na on the spot. 'Di ba? In 4 hours kailangan mo makagawa. So mahirap siya. Kailangan prepared ka na. Yan. Nakuha po yung point ko. Sige, tingnan natin po ito ha. Wait for a while. Okay, so again, ano ko? Ang problem natin sa modality itself. Diba? Sa modality itself, may problem siya. Now, how do we in our school solve that problem? Parang eto lang ang modality, modular lang, limited tayo.
ano ang pwede pa namin gawin dahil limited lang ang kaya naming gawin dahil modular nga. Okay. So title, e-gabay sessions as an intervention for aiding learning difficulties brought by the pandemic. So meron pa akong, may pangalan pa yung mismong intervention, e-gabay. And I don't know if you're familiar with e-tulay. I think it's e-tulay na programa ng DepEd during the pandemic. Are you familiar with that? E-tulay. Sa YouTube. Oh yeah, correct. O yung iba, are you familiar with that? Yun. Diba? Yung e-tulay, ano ginagawa doon? Ano siya eh? Parang may taga-discuss. Diba? May taga-discuss. Parang tutor nga ata ang tawag doon. Tutor, kunwari. Tutor mark. Ganun yung tawag doon. Alam ko eh. Yan. Medyo ginawa namin siya, pero school-based lang. So, sa school lang namin. Yan. Kasi yun lang ang pwede mong gawin eh. Dahil we believe na kahit papaano yung mga students may access sa Facebook. Kahit Facebook man lang. Yan. O kaya yun yung e-gabay. So ano yung background? Ito yun pa rin dyan. Yun pa rin to. Halos inulit ko lang. Ito yung situation. Yan. Ito yung binanggit ko na modality natin ay modular. Kayo ba iba ang modality nyo? Sige nga, bago ko ituloy. Or lahat tayo dito modular. During pandemic. Modular din ba kayo or ibang modular din? How about the others? Paano yung blended, sir? Nag-online class talaga kayo, literal? Like Google Meet din, ganun? Oh. Sila Ma'am Nanet, online. So nag-online class kayo, Ma'am Nanet, during nung pandemic? Oh. Ibig sabihin buti kaya ng mga students nyo, Ma'am. Ano po ba kayo lugar? Sang division po? QC. Oo nga. Pag QC medyo, ano yung QC eh? Best in online class. Wow. Si Sir Rizal, di ba? QC ka rin ba, sir? Ay, hindi. Ilocos ka nga pala, sir. Nabanggit mo kanina. Pag QC kasi, yung mayor kasi nila, talagang support sa education. Pag Makati, ganyan. Makati, Pasig. Di ba? No comment na lang ako dito sa Malabon. Ayan. Tama. Sana all, no? Sana all, Ma'am Nanet, provided ang mga load tsaka tablet. Kaya talaga. Sa amin pa noon, naalala ko, may rule na, for example, 30 students. Pag may isa doon, kahit isa lang, na di niya kayang makapag-online class, di na natin itutuloy yung online class. Kasi, di ba, naniniwala tayo na no one is, ano nga yung kataga na yun? Left behind. Di ba? Walang left behind. Dahil walang left behind, kahit isa lang dun sa 30 ang hindi kayang mag-provide ng internet, hindi natin itutuloy yung session na yon, yung online session. Kaya talagang modular lang kami. Kami messenger lang talaga. Yan, Facebook Messenger, chat mo sila. Di ba? Ano epekto nun? Ano nangyari dahil dun? Learning loss ngayon, learning gap. Siguro naman ramdam na ramdam nyo yan, teachers, ang learning loss. No, parang tipong grade 8 hirap sa ganito at ganyan kasi nga may learning loss. Sige, tuloy ko Yan, dito nga binanggit na modular siya. Tapos anong next doon? Paano nyo aatakihin yung ganon? Kunwari, given na modular, distance learning ang meron, tas gagawa ka ng research, ano ang dapat next mong statements? Kailangan ba nating ibigay
ang advantage ng modular o disadvantage dapat kung gagawa ka ng research? Sige, anyone. Gusto ko malaman ang saloobin nyo. In-explain na natin dito, di ba? Binigay ko yung current situation, modular distance learning ang meron. After nun, ano ang mga susunod mong sentences? Dapat ba supporting modular distance learning o dapat ang ibigay natin ay yung disadvantage ng modular distance learning? Sige, ano po? Oh, how about the others? Kamusta kayo dyan? Yung iba. Why, sir? Bakit kailangan ibigay ko yung advantage? Again, ipapasok natin to sa research. Dapat magawa natin siya ng research. Sa tingin ko, sir, ano po, since yun ang available na modality na ginawa, so might as well, sir, isupport yung ano yung kinagandahan ng modality since yun yung available. Then, saka na lang sa dulo na part yung disadvantages nung ginawa na yung modality, kung ano yung kailangan i-improve doon sa modality na po na yun na ginamit. Ayan. Okay, thank you, sir. Sige. Any other opinion po? Again, walang tama o maling sagot dito, ha? So, pwede kayong mag-share. Tapos mamaya ko i-explain. Sige po. Any other opinion? Thank you, Sir Mark. Sige. Sino naman ang may sagot na dapat disadvantage ang inex natin? Tapos ganun din ang sagot niya kung paano sinagot ni Sir Mark. Kung narinig niyo si Sir Mark, sinabi niya ang sagot niya ay advantage. In-explain niya bakit advantage yung dapat na maging kaduktong na sentences. Kayo po, yung iba dyan, sige nga po. Sige nga po, anyone? Mas maganda yung may sagot na advantage at disadvantage para medyo maiba tayo. Makita natin yung difference between the two. Sige po, anyone? Mga mamin, sir. Go po. Yung springboard, sir, like, di ba, ang paragraph ko dito ay explaining the modalities, then explaining what modular distance learning is. Ngayon na na-explain na natin, ito yung modular, ito yung situation, ano na pong next doon? Dapat bang i-next natin ay advantages ng modular distance learning or disadvantages? At bakit? Yun po ang tanong ko. Parang given the situation na modular ang meron tayo. Yan. Ano po ang next? Sabi ni Ma'am Nanette, disadvantage po, then insert possible intervention. Yan. Sige. O, so nakita nyo, magkaiba ng sagot si Sir Mark at si Ma'am Nanette. Kay Sir Mark, advantages, sabihin mo ko sir kung mali ako advantages kasi total modular distance learning ang meron tayo. We must support it, 'di ba? Kaya ito yung advantages, suportahan natin yung advantages. Kay Sir Rizaldi naman, ay kay Ma'am Nanette muna naman, disadvantage daw para makagawa tayo ng intervention. Kay Sir Rizaldi naman, advantage then disadvantage para makita yung need or lapses.
So, sa tingin nyo, ano ang tamang gawin? Ang tamang gawin is kahit ano doon. No? Tama kung advantage yung lalagay mo, tama din naman kung disadvantage as long as, take note po ha, as long as those disadvantages in your plan. Nakuha? Parang si Sir Mark, advantage ang ginawa niya. Pero kung narinig niya yung sagot ni Sir kanina, may plano siya doon. Paano niya gagamitin yung advantage? Si Ma'am Nanette, same din. Disadvantage naman. Pero may plano si Ma'am Nanette. Mula daw doon sa disadvantage, ibig sabihin, either way pwede siya as long as you can utilize what you have written sa paper nyo. You get the point po, teachers. Pwede talaga siyang advantage, basta mag-utilize mo yung advantage na yun. Pwedeng disadvantage, basta mag-utilize mo din talaga yung disadvantage. Kasi tama yun parehas eh. Given the advantage of modular learning, nakagawa ka ng intervention pa din. Supporting modular distance learning, nakagawa ka ng intervention. Tama yun. On the other hand, binutasan mo yung modular distance learning. Ito yung mga mali niya. Nakagawa ka ng intervention. Tama pa din yun. Basta makagawa ka ng intervention. Solving that problem. Nakakuha nyo po? Siguro ang analogy dito, given na yung tao may strength at may weaknesses, pwedeng yung strength niya, you support it para mas lalo siyang lumakas, or we need to eradicate his weaknesses. Either of the two, mag-i-improve yung tao na yun. Nakuha po? Can you give me a thumbs up? Yung iba dyan, parang ayaw nyo na makisali ah. Parang kumakain muna kayo dyan ah. Yan, sige po. Okay, sige, let's continue. Tingnan nyo dito. Ano ang ginawa ko? In MDL, SLM, self-learning modules are provided to students. However, there are some studies showing that modules will not suffice learning of students. So ano ang atake ko? Iba kay Sir Mark. Sa akin, disadvantage ako. Ayan. Binanggit ko dito lahat ng disadvantage. Ayan. Again, with citation, Papadima, Sophocleus, and Loisides argued that blah blah blah. Kung and Wati stated that. Ibig sabihin, dinebunk ko yung modular. Kulang siya for me. Again, kung advantage ang gagamitin nyo, tama din yun. Next. Modular distance learning must be incorporated with a touch of online learning to make it more effective. So yun ang solution ko. Modular with a touch of online. Okay? Kasi 'di ba yung i-gabay, itulay pala. 'Di ba ganun yung approach niya? YouTube o kaya Facebook, manonood yung bata doon. So, habang nagmo-module sila, meron silang pwedeng basis which is yung nasa Facebook. Kaya, modular with a touch of online. So, hybrid in a way. Okay? Yan. O, next. O, dito sinuportahan ko lang kung bakit effective yung modular with online. Ayan. Again, with citation. Ayan. Teka, may tanong ata. Kailangan may basis din yung reason bakit kailangan ng ganoong intervention. Yeah. Tama, sir. May basis pa din. Parang, eto yung problema, eto yung solusyon ko. Ngayon, etong solusyon ko dapat based to sa mga studies. Hindi pwedeng,
ang solution ko dapat lagyan natin ng konting online. Pero wala ka namang basihan, naisip mo lang. Dapat may basihan ka kasi research po tayo. Okay? Ayan. Kaya dito may basihan siya. A study that digital learning using social media could be a positive response. Yan. Mulenga also claimed that social media platforms have a positive impact. Thus, concluded that electronic social media has a significant impact. So sa lahat yan, supporting my claim na yung online, yung a bit of online will help your students na nasa modular distance learning. Okay? Sige. Next. O ito, ano na lang to? Chika na lang yan ng setup namin sa school. Paano nag-come up with e-gabay instead of e-tulay? Meron pang tagline yan. Ang inyong online gabay sa pagkatuto ng SIP-Nayan. Yan, meron pa yan ha. May tagline pa. Question po so far, teachers. So sa rationale, ang nakalagay lang doon, springboard, yung current situation, and then i-introhan mo na. Ano yung solution mo for that current situation? Next po tayo, theoretical framework. So ano nilalagay sa theoretical framework? Literal. What is one theory that supports your solution, your intervention? Explain mo lang doon. O dito sa akin ay blending with pedagogical purpose model. Model na yon. Pero mag-ingat tayo din ng pagsagot ha. Karamihan dito dahil i-explain lang yung model, kinaka-copy-paste lang. Siyempre dapat hindi. Parang ganito yan. Kunwari, alam mo pwedeng example. Di ba may intervention ka? Yung intervention mo naka-base sa let's say kay Carl Method. Gamitin ko na Carl Method. Nabalitaan niyo ba yun? Kay Carl Balita. Ayan. Ang intervention ko ay base kay Carl Method. Ayan. O, dahil base to kay Carl Method, dapat hindi ko siya i-copy paste. Hindi pwede na ito yung Carl method, i-explain ko lang. Dapat i-explain mo siya na paano mo gagamitin si Carl method sa study mo. Ganun dapat yung pagkaka-explain mo sa theoretical framework. Para unang-una, para hindi siya copy-paste. Kasi personalized siya, naka-base siya sa study mo. Paano nakatulong yung theory or paano mo i-connect yung theory na nakuha mo sa study mo. Okay? So, ganun siya, ha? Kaya, kung titignan nyo, sige, basahin ko na. This action research is based on an integrated model for blended learning. Bosch compared 4 blended learning models to come up with one wherein the integration of pedagogy and technology is present. This model, called the blending with pedagogical purpose model, has a concept in which the teaching approach will depend on pedagogical objectives and activities. Again, malino naman. Integration of pedagogy and technology. Kasi yun yung intervention ko. Okay? This model also just suggests blending the objectives, activities, and approaches within multiple modalities will have an effective appeal to students. Particularly, this model has 6 pedagogical goals and how will be the approach to achieve these goals. Yan. Moreover, the most important feature of this model is how pedagogy leads to a variety of approaches to work best in supporting students' learning. To conclude, this model is suitable basis for this action research as our pedagogical goal
which is to aid students' difficulty in learning math brought by the pandemic, lead us to think of a teaching approach, which is the implementation of e-gabay. Yan. Nakuha niyo yun? Parang pinakita ko doon, paano kumonek yung model sa programa namin, sa intervention namin. Yan. Okay, so hindi mo basta i-define lang yung model. Ito yung model, ito po ibig sabihin yan. Hindi. Kailangan paano nakatulong yung model doon sa study mo. Next, research question na. Tingin ko naman, kaya-kaya nyo na yung research question. What are the elements? O, survey lang yan. Tapos percentage nga lang kinuha ko, hindi ko na pinag-compare. Kasi mahirap yun. Hindi ko naman kayang kunin yung data na sino nag-e-gabay, sino hindi, tapos ikukumpara. Mahirap siya dahil Facebook Live nga lang siya. Kaya percentage na lang ginawa namin. O tas method. Nilalagay mo dyan kung anong method. Dahil dito, tignan mo, wala naman yan ganong inferential stats. So ano lang to? Dito sa method, pwede yung lagay yung sampling technique, tsaka kung ano yung stats na ginamit nyo. Ayan, tingnan nyo dito, from first to fourth lang. Yung data lang gamit Google Form. Tingin ko kaya nyo na yung methods. Hindi ko na kailangan i-explain yan. I believe na math majors tayo. Siguro kung di kayo math major, ayan, i-explain ko pa tong method. Pero malinaw naman yan. Sampling technique, tsaka yung statistical treatment na nagagawin mo. And then gathering of data. Paano ka kumuha ng data. I think that's it. Yun lang siya.